So ano ba itsura ng typical day ko? Number one, gumigising ako ng 9 a.m. Bakit 9 a.m? Kasi kasabay ko gumising yung anak ko. So very important na meron kami at least 5 to 10 minutes na naglalaro kami na masaya kami. Kasi parang yun yung nag-start, yun yung pinaka-start ng day mo. So maganda, happy kayo pareho, happy yung mood nyo. Nangyayari usually kapag pagising mamadali, tapos pangit yung mood, minsan nadadala mo yung buong araw. So make sure na maganda yung morning mo na pagising mo. Kaya yung iba, di ba, may mga morning rituals. Meron sila pagising nila, lalakad muna sa labas, o magkakape muna, nakatingin sa wala. So, very important na ba yung morning routine mo. So, yun yung morning routine ko. And then, after nun, mag-work ako ng konti. Yung work na yun, pwedeng meetings, pwedeng yung mga kailangan ko lang gawin muna para lang ma-warm up ako. Hindi ko kasi kaya yung pagising ko, deep work agad, analysis agad. Diba? Video agad. Hindi ko kayang ganun. So, kailangan mobile ako. So, until mga 10 yan, mga ganun. So, pagdating ng 10 dyan na nag-start yung tinatawag ko na deep work. Andyan na yung mga analysis ng charts, andyan na yung mga paggagawa ng videos, andyan na yung pagsusulat ng mga articles or mga vlogs para sa mga students natin, sa mga followers natin. Kasi 10 a.m., doon ko iniinom yung kape ko. Okay? So, ang pinaka-challenge doon is yung kape ko is reliant ako doon. Diba? Doon ko kinukuha lahat ng mental energy ko. Okay, doon lahat, mapapasok lahat ng creativity ko. So, from there, 10 up until 2 p.m., kasama din yung analysis. Yung analysis dyan, siguro mga 30 minutes lang. Siguro nagtatagal siya ng 1 hour kapag medyo galing akong bakasyon, kapag nawawala ako sa momentum na pagtingin ng charts. Ayan. So, very important talaga na everyday, kahit 30 minutes lang, titignan mo siya. Ayan. 2 p.m. dyan ako kumakain. And then, after noon, 3 p.m. medyo konting lakad. Or pwedeng nag-gym din ako dyan sa mga times yan. Then, mga 4, balik sa work. So, yung mga 4 p.m. na onwards na work, andyan na yung mga tinatawag natin na shallow work. Diba? May deep work, so may shallow work. So, yung shallow work, pwedeng mga, kung ano nung task na hindi kailangan ng sobrang daming brain cells. Hindi masyado kailangan ng decision making. So, minsan andyan yung mga pag-execute ko ng trades. Andyan din yung mga kasama ko sa community, yung mga TMT members natin sa Discord. So, doon lang siya naglalaro. Then, after nun, syempre, time na with family.